Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa 29 tayo ng Hunyo. Kaya kilang kapistahan ng haligi ng simbahan. Ang dalawang pinakadakila na mga personalidad ng ating relihiyon, si San Pedro at si San Pablo. Sila ay tinatawag na apostol. Sa salitang Hebreo, ang apostol ay seliach. At ito ay nagiging koinoko na Griego na apostolos. Mula po sa apostolin, ibig sabihin pinadala. Ang seliach o ang apostolos, ang kanila pong tungkulin ay una sa lahat, magrepresenta sa sambayanan ng Diyos. Una, ang kanilang posisyon ay pangalawa sa patriarka. At sila yung manghingi o mangkolekta ng buwis na half shekel sa templo. Sila yung delegado ng sambayanan ng Diyos. At sila na tinatawag na mga apostol, sa panahon ni Kristo, sila yung tagapagsaksi ni Kristo na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6,
versikulo 13, at na sila yung nakakita ng ating Panginoong Hesus. Ang original na kanilang pagpili ay sila ay magkaroon rin ng delegasyon sa pamagitan ng pagpatong ng kanilang mga kamay na ating mabasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 13, versikulo 3, at sa paggawa ng mga gawain na tumutulong o dili kaya paggawa ng malasakit sa kapwa o kaya para sa kabutihan ng sambayanan o ng komunidad na ating mabasa sa pangalang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 8, verso 23. Sila ay 12 sapagkat nagrepresenta sila sa 12 na tribo ng Israel. Dahil sila ang panibagong pundasyon sa panibagong Israel, ang simbahan. Sila ay laging dalawa-dalawa o pinadala na dalawa. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, verso 7 at Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 2. Kaya magtaka kayo bakit ang kapistahan nila silang dalawa, San Pedro at San Pablo. Si San Pedro, siya ang pinuno at namamahala. Si San Pablo, siya ang tagapaghatid ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At sila ay laging magmisyon na dalawa-dalawa. Gaya halimbawa, si San Pablo, may kasama siya. Pag hindi si Barnabas ay si Silas. Mabasa po natin yan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 11, verso 30, at Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 12, verso 25, at iba pa. Ang kanila pong ipinapahayag ay ang paghahari ng Diyos na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 14. Pero pagkapatingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, una, ang mga apostol ay sila yung kasama ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pinakauna nilang gawain ay ang pagbuklod ng isang komunidad. Pero dahil sa kanilang pagsasaksi sa ating Panginoon, sila ay kinaputan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 12, verso 1 hanggang 11, itong si Herodes, lagi na lang magpatawa sa sarili niya. Kagalakan, nakita niya na kanyang pinapatay yung isang apostol at natuwa yung mga Hudyo. Pinahuli naman San Pedro, pero pinalaya ng anghel ng Panginoon. Sapagkat ayon pa sa Salmo 23, ang Diyos ay siyang nagligtas. Kaya huwag dapat matakot yung nananalig sa Panginoon. Kaya sinasabi ni San Pablo din sa kanyang sulat, pangalang sulat kay Timoteo, Kapitulo 4, verso 6 hanggang 18, na parang pagbasa ngayon, na siya ay handa nang mag-alay ng kanyang buhay sapagkat tanggapin na niya ang putong ng pagkamartir at siya ay magpahayag. Ang ibig sabihin, ang pagpahayag ng isang apostol ay pagpahayag ng isang martir. Sa atin pong Ebanghelyo nga ni San Mateo, Kapitulo 16, verso 13 hanggang 19, tingnan po natin may mga punto dito na dapat nating tingnan sa background. Una, dumating ating Panginoon Hesus sa lupain ng Caesarea Philipos. Doon sa Caesarea Philipos, mayroon pong isang palasyo doon para kay Caesar. Ari na at nagrepresenta sa paghahari sa mundo. At templo na malaki para sa Diyos-Diyusan ng mga Romano. At ito yung tinanong ng ating Panginoon kung sino siya. Yung sa gitna ng dalawang background. At sinabi ni San Pedro, siya ang Kristo. Ang Kristo o Kristos ay isang salin sa salitang Hebreo na Mesiyah.
Ibig sabihin, siya yung pinadala ng Ama, ng Diyos na Ama, upang magligtas. Sa gitna ng kapangyarihan sa mundo at kapangyarihan ng mga Diyos-Diyusan, ipinapahayag ni San Pedro na walang takot na siya ang Kristo. Kaya sinabi naman ng ating Panginoon, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi nihayag galing sa pagkatao niya, bagkos sa Diyos na Ama. Kaya sinasabi niya, ikaw ay tawaging Pedro. Pedro ay mula sa salitang Griego na Petros, ibig sabihin bato. Pero dahil ang salita ng ating Panginoon ay Hebrew-Aramaiko, Kepas. Kepas, bato. Mula sa bato na ito ay itinayo ng ating Panginoon ang simbahan. Kaya si San Pedro, siya yung tinuturing na siya yung binibigyan una sa lahat ng susi ng langit. Ano po yung susi ng langit? Ang susi ng langit ay susi ng kaligtasan at kapatawaran. Kaya kung ano yung ipinagbawal dito sa lupa, ipinagbawal sa langit, ang pinahintulot sa lupa, ipinahintulot sa langit. Na ibig sabihin, ibinigay sa kanila ang pagliligtas at ang kapatawaran ng mga kasalanan na yung ipinapasa naman ng mga apostol sa mga lider ng simbahan. At dahil dito, siya ay magpahayag na isang pinuno sa isang sambayanan ng Diyos, bagong Israel, bagong sambayanan ng Diyos, na kung saan hindi makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kapangyarihan ng kamatayan sa kamunan ng ating Panginoon, ito yung representa ng Roman Empire. Pero dahil sa bagong panahon, ito yung kapangyarihan ng kalaban ng demonyo o ng Satanas na kalaban sa simbahan. Kapag tingnan po natin itong dalawa, si San Pedro ay namumuno, si San Pablo ay nagtuturo. Ito yung dalawang bahagi ng simbahan. May namumuno upang magkaisa tayo na sambayanan. May turo upang mapalalim ang ating pagsasaksi sa pananalig sa Diyos. At silang dalawa, San Pedro at San Pablo, ay sila yung haligi, sila yung nagbigay ng pundasyon sa ating pagsasaksi bilang sambayanan ng Diyos na hinirang ng ating Panginoong Hesus, hindi sa madali na paraan. Binayaran niya ng kanyang kamatayan at nagbubo siya ng dugo nito. Kailangan din na tayo magsuporta sa simbahan na representa ng Santo Papa at ng mga lider nito. Wala tayong karapatan na ang simbahan ay laitin natin o kung minsan sa ngayon sa panahon ng mga multimedia ay pinagtawanan dahil hindi makapantay ang ating ginagawa kahit anumang sakripisyo ang kamatayan at pagkasakit ng Poong Hesus Nazareno. Dapat tayo manalig at itaguyod, ipahayag ang ating simbahan na pinamunuan ni San Pedro sa bagong panahon ng Santo Papa at ipinagpatuloy ang pagpahayag nito sa pagtuturo na representa ni San Pablo sa iba't ibang tinatawag na magisterium o nagtuturo ng simbahan. Naway tayo ay magsasaksi sa ating pananalig dahil si Kristo mismo ay siyang nagsugo sa atin. Apostol, pinadala tayo sa pahayag ng pananalig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.